Po. Okay, kung may Bible po kayo, dito po tayo sa Hebreo chapter 12, verse 1 and 2. Dito po tayo mag-aaral. So, Hebreo chapter 12, verse 1 and 2. Okay, kung nandyan na po kayo ay babasahin ko po, sundan na lamang po ninyo. So, Hebreo chapter 12, verse 1 and 2. Kaya yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Verse 2, basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahiyan, siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Okay, ito po ang salita ng Diyos. So, dito po tayo mag-aaral sa mga talatang ito. Ang topic na pag-aralan natin ay nilagyan ko po ng title na Let Us Run with Endurance, okay po, o let us run with the race. Okay? So, bakit ba isinulat yung Book of Hebrews? Okay? Alam niyo, pag binabasa niyo po yung aklat ng Hebreo, laging may kinalaman po ito sa Levitical books o yung Leviticus. Okay? Ito po yung nagpapaliwanag kung ano yung meron sa Leviticus. Okay? At dito, mas madali nating maintindihan kung ano yung sinasabi ng mga sumulat o ng sumulat na si Pablo. Meron tatlong klase o tatlong tao na in-address dito. Okay? Yung letter ng Book of Hebrews. Okay? Una, yung mga unang Hebreo o unang mga Hudyo na naligtas, pero sa kanilang kaligtasan, dumanas po sila ng matinding persecution. Mababasa po natin sa Hebreo chapter 10, verse 32 hanggang 34. Okay? Hebreo chapter 10, verse 32 hanggang 34. Sabi po rito, subalit alalahanin ninyo ang mga nakarang araw, pagkatapos na kayo maliwanagan, ay nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa, na kuminsan ay hayagang ilalantad sa pag-alipusta at pag-uusig, kuminsan ay nagiging mga kabahagi ng mga pagdaranas ng gayon. Sapagkat kayo nahabag sa mga bilanggo, tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian, palibhasa sa inyong nalalamang mayroon kayong isang pag-aari higit na mabuting tumatagal. So, yung mga unang Israelita na naligtas ay sa panahon ng ipinangaral yung gospel, dumanas sila ng matinding persecution. Okay? Actually, pag binasa niyo po yung history, binabanggit dito na dahil sa matinding persecution, yung ibang mga naunang mananampalataya ay nagnanais bumalik sa dati nilang paniniwala, yung tinatawag na Judaismo. Okay? Dahil sa matinding pagsubok at trials, at sa panahon lalo ni Emperor Nero, yung mga naunang naligtas ay dumanas ng matinding kahirapan at pagsubok. Okay? Pangalawa, yung mga tao na o mga Hudyo na unbeliever, ang sabi rito, the second group addressed were Jewish unbeliever who were convinced of the basic truths of the gospel, but who had not placed their faith in Jesus Christ as their own Savior and Lord. Okay? So may mga tao din na naniniwala kay Kristo, pero yung kanilang pananampalataya ay hindi tunay na sumampalataya kay Kristo. Mababasa natin dun sa Mateo chapter 7, sinaway sila ng Panginoon. No? Kaya sinabi ng Panginoon na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Sila yung mga unang tumanggap ng ebanghelyo. Okay? Pangatlo,
Marami ring mga tao na unang mga Hudyo na born again na sinasabi nila, subalit yung kanilang buhay ay hindi katulad sa mga taong tunay na naligtas. Mababasa natin doon sa Hebreo chapter 6 verse 4 and 8. Okay? Hebreo chapter 6 verse 4, sabi rito, sapagkat hindi mangyari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kalooban ng kalangitan at managing bahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, pagkatapos ay tumalikod, muling panumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Okay? So, may mga Kristiyano sa panahon na yon, ganun yung kanilang kalagayan. Actually, ang sumulat nito ay binibigyan niya ng diin na sinasabi niya na mas higit ang pananampalataya kay Kristo kaysa paniniwala ng mga Hudyo o yung tinatawag na Judaism. Okay. Kaya pag binasa po ninyo yung talatang ito, binanggit dito sa chapter 12, sabi po dito, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin, tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. So, dito ko po kinuha yung title sa verse 1. Binanggit dito na tayo ay napapalibutan ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Okay? Sino ba yung tinutukoy ng sumulat? Actually, pag binasa nyo po sa chapter 11, mababasa natin yung pananampalataya ng mga tao doon sa lumang tipan. Di ba? Binanggit yung kanilang dakilang pananampalataya. Okay? Kaya ang sabi doon sa chapter 11, binanggit isa-isa ang pananampalataya ni Abel, ni Enoch, ni Noe, at ni Moises. Binanggit po dito. Kaya ang sabi diyan, merong mga taong nauna sa atin na naligtas at sila yung mga unang naging saksi. Okay? Alam natin sa Old Testament, sa Isaiah, binanggit yung mga Israelita, kayo ay magiging saksi. Tama po? Pagkatapos, binanggit din sa Acts chapter 1 verse 8, tayo rin ay magiging saksi, witness, doon sa Acts chapter 1 verse 8. Okay? Pero binanggit po dito, gusto kong bigyan ng pansin natin yung sinabi dito ng sumulat sa chapter 12 na binanggit niya, sabi niya rito, sa chapter 12 verse 1, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibihag sa atin, tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Okay? So, ang ating Kristiyanong pamumuhay ay mayroong kaakibat na pakikipaglaban. Tama po? Kahit sinasabi nating ligtas na tayo, pero meron tayong pakikipaglaban pa rin. Saan? Sa kasalanan. Kaya sinabi dito ng sumulat, itabi natin ang bawat pabigat. Ano yung mabigat sa Christian life? Nagpapabigat sa ating Kristiyanong pamumuhay para makapagpatuloy. Ang sabi po ng sumulat, ito ay ang kasalanang bumibitag sa atin. Tama po? Kaya doon sa verse 4, binanggit po, sabi diyan, sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Hindi katulad ng pakikipaglaban ng ating Panginoon. Tama po? Ang ating Panginoon, dahil sa kasalanan, ang kanyang dugo ay dumanak. Kaya tayo rin, meron tayong malaking pakikipaglaban pagkatapos ng kaligtasan. Ito po ay ang kasalanang madaling bumibitag sa atin. No? Kaya maraming mga Kristiyano, nahihirapan sila magpatuloy. Bakit po? Because of sin. No? Kaya binibigyan dito na alam natin na pagkatapos ng kaligtasan, itinuturo dito anong klaseng takbuhin ang dapat nating lakaran. Binanggit din po dito sa verse 1, sabi rito, tumakbo tayo doon sa takbuhing inilagay sa harapan natin. After salvation, merong takbuhing inilagay sa harapan natin.
Tama po? Dati, iba yung direction natin. Dati, iba yung takbuhin na sinasalihan natin. Pero after salvation, ang sabi dito, tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing nilagay sa harapan natin. Yun yung mga naligtas na Kristiyano. After salvation, meron tayong bagong takbuhin. Pero yung takbuhing binabanggit dito, ito yung takbuhing inilagay ng Diyos sa ating harapan. Tama po? Depende na lang kung gusto mong tumakbo doon sa takbuhin na yan, di ba? Sino ba yung mga Kristiyano na tumatakbo dito? Binanggit doon sa Mateo chapter 7, verse 14. Di ba? Yung takbuhin na nilalakaran ng mga Kristiyano ay makipot na daanan. Tama po? At sa makipot na takbuhin ng isang Kristiyano na naligtas, binanggit po doon na mayroong mga pagtitiis. May mga pagdurusa. Kaya sa Hebreo chapter 11, verse 36, sabi roon, yung mga naunang Kristiyano, dinaanan po nila yon. Sabi po doon sa verse 36, ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at pagkakupit, at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagbabato hanggang mamatay, nilagari pinagpapatay sa tabak, sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap pinag-uusig inaapi. Sa verse 38, sabi po, na sa mga yon na hindi karapat-dapat ng sanlibutan, sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib at sa mga lungga sa lupa. So tignan natin yung history. Paano yung gospel nag-spread at ano yung naranasan ng mga Kristiyanong ito nang sila po ay naligtas. Tama po? Kaya binabanggit ng talata na tayong mga naligtas, may takbuhing inilagay sa ating harapan. Pero yung takbuhing ito, hindi natin pinili. Ito ay takbuhin inilagay ng Diyos sa atin pagkatapos ng ating kaligtasan. Kaya sabi ron, tumakbo tayo sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pero alam natin, kahit na tumatakbo tayo sa takbuhing ito, maraming mga Kristiyano nahirapan. Bakit po? Kasi binanggit doon, may mga pabigat at pagkakasalang madaling bumibihag sa atin. Kaya minsan, kahit na nasa church na tayo, nahirapan tayo magpatuloy, di ba? Yung pag-abide, minsan na ay nag-struggle. Kapag naligtas tayo, yung kasalanan nandyan pa rin. Inalis lang ng Diyos yung judgment sa kasalanan, subalit yung sinful nature ay nandoon pa rin. Tama po? Kaya nga binanggit dito yung salitang discipline pag binabasa po ninyo sa chapter 12, verse 5. This is only for the believers or born-again believer. So, kaya maraming mga Kristiyano, sabi po dito, katulad ng mga nakaraang history, ang mga Israelita na born again, minsan dumating sa isip nila, bumalik na lang sila sa dati nilang paniniwala. Dahil nung nandun sila sa paniniwala nilang dati, walang persecution. Pero nung na-born again sila, sumampalataya sa pananampalatayang ito ng Ebanghelyo, dumanas sila ng matinding kahirapan at persecution. Kaya ang sabi dito, may mga bagay na sinasabi dito na tumakbo tayo. Saan? Sa takbuhing inilagay ng Diyos sa ating harapan. Una, binabanggit dito, actually tinitignan ko dito, ilan dito yung nakita ko na binabanggit tungkol sa sin. Okay po? So, doon muna tayo sa 1 John chapter 2, verse 15. Okay? Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. 1 John chapter 2, verse 15 and 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi mala sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumulipas, ngunit gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Una, siyempre yung kasalanan ay ang pagnanasa ng tao sa sanlibutan. Tama po? Kaya kung ang taong na born again, kung meron pa siyang pagnanasa, pagnanais sa makasanlibutang pamumuhay, mahirap makapanatili sa iglesia para gawin ang kalooban ng Diyos.
Okay? Maglalaban na po yung kanyang desire. Tama po? Kaya binanggit dito, kung ang puso ng isang taong na born again ay mas malakas yung pagnanasa sa sanlibutan, yung kasalanang ito ay bumibihag sa kanya para para hindi niya magagawa yung kalooban ng Diyos. Di ba? Yun po yung magiging kapalit nun. Di ba? Kaya binabanggit ng sumulat dito sa chapter 12 na meron tayong pabigat na madaling bumibihag sa atin. Ito yung mga bagay na nakikita natin at pagnanasa na nakikita natin sa sanlibutan. Okay? Kaya nga binabanggit po dito na dapat tayong magkaroon ng mas malinaw na pagkaunawa. Totoo bang nasa Panginoon na ako? Doon sa Hebreo chapter 12 verse 12 binanggit din po, mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Sa Hebreo chapter 3 verse 12, dahil kung ang puso natin ay pumupunta at nagnanasa sa sanlibutang ito, ang puso naman natin ay unti-unting lumalayo sa Diyos. Tama po? Kaya nga sabi po doon sa Hebreo, mag-ingat kayo. Binanggit dito ni Pablo o ng sumulat, mga kapatid. Ibig sabihin ito ay inia-address sa mga ligtas na Kristiyano. Sabi niya, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Actually, ang kasalanan dito sa Hebreo ay yung tinatawag na unbelief o kawalan ng pananampalataya. Okay? Kaya sinabi dito, mag-ingat kayo. Tama po? Dahil kung ang ating puso ay nabibihag ng mga bagay sa sanlibutan, lumalayo po ito unti-unti sa Diyos. Okay? Nawawala yung ating sigla sa ating buhay spiritual. Okay? Kaya sa Proverbs chapter 4 verse 23, ang sabi ron, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Okay? Kaya sabi po dito, mag-ingat tayo. Pagkatapos ng ating kaligtasan, dapat tayong maging maingat. Kung ano ang ating pamumuhay, kung ano ang ating ginagawa. Okay? So, dito, may binanggit dito sa verse 15, sabi po, sa Hebreo chapter 12, verse 15, pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumabagabag sa inyo at mahahawa nito ang marami. Okay po? So, binabanggit po dito yung sin na pwedeng makakahawa din sa iba. Okay? Sabi po dito sa verse 15, sabi po, pakaingatan ninyo baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumabagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Okay. Tignan po natin yung sinasabi dito na maaari kung tayo ay nagkakasala, nabibihag ng kasalanan, maaari may mga brothers and sisters na naapektuhan dahil sa atin. Okay? Ang sabi dito, yung kasalanang pwedeng mahawa din ang marami. Okay? Yung mga matatagal na ligtas, kalakasan ba tayo ng mga nahuling naligtas? Tayo ba ay tinitignan nila pagkatapos ng ating kaligtasan? Yung mga matatagal ng ligtas, tinitignan ba tayo ng mga baby Christian? Kaya sinabi dito ng sumulat, dapat tayong maging maingat, ang sabi dito, sapagkat yung kasalanan ay madaling bumibihag sa atin. Kaya ang sabi diyan, sabi po dito, may kasalanang maaaring makahawa sa iba. Okay? Kaya sabi po ng Biblia, dapat tayong maging maingat pagkatapos ng kaligtasan. Okay? Ano ba yung problema ng mga Kristiyano? Binanggit dito, sabi diyan, yung mga bagay na nagiging pabigat, ito ang mga pagkakasalang madaling bumibihag sa atin. Tama po? Ngayon, araw ng linggo, di ba?
Yung nakita ko, meron kayong Bible seminar, punong-puno yata ito nung... Pero ngayon maraming bakante, di ba? Dahil maaga na yung service, di ba? Siguro nahihirapan yung mga bumangon sa umaga, di ba? Actually, pag titignan natin, pinakamahirap i-sustain yung spiritual life, yung Christian life. Kung hindi tayo merong malakas na pagnanais na gawin yung kalooban ng Diyos, sumunod sa salita ng Diyos, mahirap magtagumpay dito. Tama po? Kasi sabi dito, yung kasalanan ay hindi mahina. Malakas din siya. Tama po? Kaya sinabi dito, pabigat siya minsan sa ating paglago. Mabigat minsan sa atin, humihila sa atin pabagsak, humihila sa atin pabalik. Kaya ang sabi diyan, itabi natin. Pero, ang sabi dito, may kasalanang madaling bumibihag sa atin. No? Yung ating pamumuhay sa sanlibutan ay isa po ito sa nagbibigay ng malaking hamon sa atin. Okay? Doon po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9, okay. First Corinthians chapter 5 verse 9. Isinusulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid ng sanlibutan ito o sa mga masasakim at mga magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa gayoy, kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan. Verse 11, kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid, sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan, magmumura, maglalasing, magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. Yung pangalawang sin na binanggit dito sa Hebreo chapter 12 ay yung kasalanan ni Esau, hindi ba? Sa chapter 12, verse 16 and 17, binanggit kung anong kasalanan meron si Esau. Sabi po rito, sa verse 16, tiyakinin niyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Esau, na mapakiapid o lapastangan, nakapalit ng isang pinggang pagkain, ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Si Esau, ano yung kanyang ginawa? Dininay niya yung kanyang birthright. Tama po? Tinawag siyang mapakiapid. Okay. Actually, binanggit nga dito, kahit na siya'y lumuha, hindi niya nabawi yung God's promise, yung covenant, yung blessings na para sa kanya. Okay? Kaya may mga binanggit na yung pananampalataya natin minsan ay ganito yung sitwasyon. Dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11, binanggit dito na sinasabi ni Pablo yung mga nagsasabing Kristiyano, hindi po yung mga unbeliever. Tama po? Binanggit dito yung sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Pero sabi diyan, siya'y mapakiapid, sakim o gumagawa sa Diyos-Diyosan, nagmumura, maglalasing, magnanakaw. Tama po? Actually, naka-experience na ho ba kayo na nagsasabing Kristiyano, pero ang buhay nila ay nagiging questionable sa inyo? Sa tagal ko na sa church, ang daming mga narinig kong mga nagpatotoo. Born again ako, naligtas ako, pero nakakalungkot, di ba? Minsan sila yung cause ng problem ng church. Kaya sinasabi nila, brother din ako. Alam nyo, yung ibang mga mananampalataya, yung mga tinatawag na non-born again believer, pag nakasama po nyo sila, nakahalubilo, tatawagin din kayong kapatid. Tama po? Pero bagamat iba yung pananampalataya ng kanilang kaligtasan, pero tatawagin ka rin nilang kapatid. Pag sinabi mo, ako dumadalo din ako sa born-again church. Ikaw ba sa born-again church? Oo, ay kapatid.
Pero tama ba yon? Kapatid mo ba talaga sila? Kasi maraming mga nagpo-profess na born again, pero yung pananampalataya, yung turo ng kaligtasan ay kakaiba. Kasi po, kaya ako nasabi sa inyo, bago ako na-save, galing din ako sa ibang paniniwalang ganon. Na pag tinanggap mo si Kristo, tapos yung kaligtasan ay nawawala, pag nakalubilo mo sila, ay tatawagin kanilang kapatid. Pero kapatid mo ba talaga sila? Pag tinanong mo kung paano naligtas, hindi katulad sa kaligtasang naintindihan natin. Okay? Paano ka naligtas, iba yung testimony niya sa magiging testimony mo kung paano naligtas. Kaya, sasabihin niya sa iyo, kapatid. Kaya sabi ni Pablo, yung mga taong tinatawag na kapatid, pero yung ginagawa nila ay hindi tama at mali. Dapat tayong mag-ingat sa kanila. Diba? Dapat tayong maging maingat sa church. Sa church. Kasi yung church na tunay ang ebanghelyo, ay sinasabi dito, lumayo talaga sila. Kinapuotan talaga nila yung kasalanan. Iniwan nila yung masamang pamumuhay na yun. Tinalikuran talaga nila. Kaya nga sabi ni Pablo dito, minsan kahit na umalis na tayo sa dati nating pamumuhay, pilit pa rin tayong binibihag nito. Tama po? Pilit pa rin tayong ibinabalik sa dati nating pamumuhay. Pero alam natin, kahit na anong gawin sa atin, yung kasalanan ay wala ng kapangyarihan pa para sa atin. Tama po? Walang kapangyarihan dalhin tayo sa judgment, sa hukuman ng Diyos. Pero may kapangyarihan siyang dalhin tayo sa disiplina ng Diyos. Binanggit dito sa chapter 12. Tama po? Kaya sabi dito sa verse 5, binanggit po, nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat tinuturing na anak. Kaya yung kaligtasan po ay hindi po nawawala. Tama po? Pag yung kaligtasan ay tunay, hindi pwedeng mawala. Hindi pwedeng ligtas ako ngayon, anak ako ngayon, bukas hindi na. Hindi po iyon ang sinasabi ng Biblia. Yung kaligtasan po, binanggit dito, kung tayo ay mabibihag ng kasalanan, kung hindi tayo aalis, ibinabalik tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salitang disiplina. Tama po? Nakarinig po ba kayo dati? May mga narinig pa, alam mo, dati born again din ako eh. Ngayon, ano na? Totoo, may mga nagsasabi sa akin minsan, alam mo, dati born again din ako, pastor eh. Ngayon, ano ka na? So, magtataka ka kung gaano katindi nag-spread yung false teaching regarding sa born again believer. Tama po? Kaya yung tunay na mga naliligtas, binanggit dito na tayo ay tinutuwid, dinidisiplina ng Diyos. Bagamat sinasabi dito ng sabulat, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibihag sa atin. Kaya natin tanggihan yon, tama po? Kaya ba natin tanggihan yung kasalanan? Kaya natin tanggihan yung kasalanan. Yung temptation, kaya nating tanggihan. Actually, kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa iyo, hindi mo kayang i-resist yung sin. Tama po? Kung wala ang banal na Espiritu sa iyo, ang sinabi dun sa 1 Corinthians chapter 3, verse 15 and 16, tayo ay naging templo ng banal na Espiritu. Kung wala sa iyo ang banal na Espiritu, hindi mo kayang i-resist yung sin. Kasi ang kasalanan ay tinatawag na umaalipin sa iyo. Umaalipin, slave, tama po? Pero dahil sa kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon, sa Revelation chapter 1 verse 5, because of the blood of Jesus, pinalaya tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tama po? Kaya kung dumarating sa atin, yung bitag na ito,
agad natin itong nadidiscern, nalalaman. Tama po? Gising po ba kayo pagdating sa sin? Gising ba kayo pagdating sa kasalanan? Pagtulog po kayo pagdating sa sin, hindi nyo po alam na bubuhay na tayo sa ganon. Pagtulog po kayo. Pero pag gising kayo sa kasalanan, pagka yung ating spiritual discernment ay tinatawag na sensitibo sa sin, madali nating nadidiscern. Kasi alam naman natin ang paraan lagi ng sin ay i-deceive tayo. Paulit-ulit lang yung history na nangyari sa Garden of Eden. Tama po? I-deceive tayo. Okay. Hindi lang kayo, kami din. Di ba? Kaya binabanggit doon na yung binabanggit doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 8 na binanggit ni Pablo, huwag tayong makiapid gaya ng ilan sa kanila na nakiapid. At ang namatay ay sa isang araw ay 23,000. 1 Corinthians chapter 10 verse 8. Huwag nating tuksuhin si Kristo na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila. Sila'y pinuksa ng mga ahas. Tama po? Actually, ang binabanggit na pakikiapid dito ay pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Okay? Binanggit ni Pablo, bakit po ginamit yung salitang pakikiapid? Dahil ang church o ang iglesia ay ipinagkaisa kay Kristo as a bride. Tama po? Kaya kung meron tayong Diyos-Diyosan, kung merong umaalipin sa atin, ito ang ating nagiging idol. So, idolatry, binabanggit dito. Okay? Lumilipat yung ating pagnanais, lumilipat yung ating pagnanasa doon sa mga bagay na nakikita sa sanlibutan kaysa dito sa salita ng Diyos. Kaya doon sa Isaiah chapter 61 verse 10, sabi po, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyan tinakpan ako ng balabal na katwiran, gaya ng lalaking ikakasal, na ginagaya ka ng sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal. Actually, ito yung church. Tama po? Tayo ay itinutuling na bride of Christ. Tama po? Sabi dito, gaya ng babaeng ikakasal na nagagaya ka ng kanyang mga hiyas. Yung iglesia, yung church, ipinagkaisa ito kay Kristo. Tama po? Kaya kung tayo ay marumi, hindi tayo tatanggapin. Tama po? Gayon din sa Jeremiah chapter 2 verse 32, malilimutan ba ng isang dalaga ang kanyang hiyas o ng isang ikakasal na babae ang kanyang kasuotan? Okay. Gayon may kinalimutan ako ng aking bayan sa di mabilang na mga araw. Maging ang Israel, no, itinuring silang ipinagkaisa kay Kristo. No? Ipinagkaisa. Tayo ay ipinagkaisa kay Kristo doon sa Jeremiah chapter 2 verse 32 at sa Revelation chapter 18 verse 23 binanggit din tayo ay bride of the Christ. Okay? Sabi ron, ang liwanag ng ilawan ay hindi tatanglaw pa sa iyo at ang tinig ng lalaking ikakasal at ng babaeng ikakasal ay hindi na maririnig pa sa iyo. Okay? Naalala niyo ba yung kwento doon sa Luke chapter 13? No? Kung dumating yung lalaking ikakasal, mayroon 3 babae. May babae na hindi nakapasok doon sa pintuan. Tama po? Tinatawag nilang, Lord, Lord, pagbuksan mo kami. Hindi ba? Kahit na naniniwala sila kay Kristo, pero hindi sila nakapasok. Tama po? Maaari, sa ating panahon, maraming taong ganito. Di ba? Naniniwala kay Kristo, subalit, ang nakakatakot ay sa panahon ng dumating ang Panginoon. No? Kaya nga ho, mapalad tayo. Ako rin, mapalad din. Kasi 13 years ako na nagturo sa iba't ibang denomination bago ako na-save. Okay. Kaya, kayo, mapalad kayo. Sa porsyento ng kaligtasan, kumbaga sa church na Life or Vision sa atin ay 99%. Tama po? Bakit po? Dahil yung gospel ay tama. Accurate yung gospel na meron tayo. Okay? Sa tagal ko sa iba't ibang denomination, naaral ko yung iba't ibang klase ng pagtuturo ng kaligtasan. Maraming klase ng kaligtasan na itinuro
yung tinatawag na false gospel. Pero isa lang siyempre yung totoo, di ba? Isa lang yung totoong gospel. Pero maraming klase. May mga tao na naniniwala sila na pag tinanggap nila si Kristo, ligtas na sila. May mga tao na naniniwala, pinili sila ng Diyos, kaya kahit hindi na sila magsisi, hindi sila dumating sa tunay na pagsisisi, ay ligtas na sila. So, pag sinasabing kaligtasan na walang tunay na pagsisisi ay fake po iyon. Tama po? Kaligtasan na walang obedience ay fake na salvation. Tama po? Kaligtasan na walang pagnanais sa salita ng Diyos, it is a fake salvation. Kasi yung rebirth o pagkapanganakan ay nagsisimula yung pagnanais para sa spiritual milk. Maraming klase ng kaligtasan, no? Yung kaligtasan na nawawala, meron din. Tama po? Yung kaligtasan na nakaranas ng mga miracle, signs and wonders. Maraming mga Pentecostal na ganito ang kalagayan nila. Tama po? Yung kaligtasan na sinasabi nila na kailangan mabautismuhan ka para maligtas ka. Kaya minsan may nagsabi sa akin na, Pastor, hindi pa ako ligtas kasi hindi pa ako nabautismuhan. Pero mali po yun. Tama po? Bago ka mabautismuhan, dapat ligtas ka muna. Tama po? Kaya tayo, mapalad po kayo, mapalad tayo. Kasi yung totoong ibanghelyong ito na natanggap natin. Kaligtasan na naunawaan natin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yung kasalanan natin ay napatawad from past to the future. So, yun yung ginawa ng Panginoon at yung dugo ni Kristo ay luminis at nagbayad sa lahat ng ating pagkakasala at ngayon tayo ay tumatakbo sa takbuhing inilagay sa harapan natin. At ito ay ang Diyos ang siyang mismong naglagay. Okay? Kaya sinasabi dito sa chapter 12, tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Okay? Pagtitiis. Tama po? Kasi yun yung bunga ng ating kaligtasan. May kasamang pagtitiis. Okay? Yung pangatlo na merong scene dito sa chapter 12, sa verse 25. Okay? Sa verse 25, binanggit po, okay, yung unang kasalanan na binanggit ko ay yung kasalanang pwedeng makahawa sa iba. Pangalawa, yung kasalanan ni Esau, yung pagkakaroon niya ng unbelief. Yung pangatlo, sa verse 25. Ang sabi rito, pag-ingatan ninyong huwag itakwil ang nagsasalita. Sapagkat kung hindi makatakas ang mga nagtakwil sa nagbabala sa kanila sa lupa, lalo pa tayo kung tatalikuran natin ang nagbabala buhat sa langit. Tama po? Binanggit dito yung pagtatakwil sa Ebanghelyo. Okay. May mga tao na yung Ebanghelyo, di ba? 5 gabi, ipapangaral sa kanila. No? Alam nyo, kakaiba yung ginagawa natin, hindi ba? Hakutin mo, tuturuan mo, iahatid mo, pakakainin mo, tuturuan mo para lang maligtas. Pero marami pa rin ang halos hindi nakakaunawa. Tama po? Merong mga tao na kahit malinaw na yung Ebanghelyo, pero sa kanila, minsan ay itinatakwil pa rin nila. Hindi pa yan tama. Tama po? Kaya, sabi po dito, pag-ingatan ninyong huwag itakwil ang nagsasalita, sapagkat kung hindi makatakas ang mga nagtatakwil sa nagbabala sa kanila sa lupa, lalo pa tayo kung tatalikuran natin ang nagbabala buhat sa langit. Isa pang binabanggit dito, yung mga taong unang naniwala pagkatapos ay umalis, tumalikod. Tama po? Sa una, maganda yung kanilang pananampalataya, pero habang tumatagal ay nawawala sa church, nanlalamig. Kaya yung kasalanan, unti-unting bumibihag sa puso ng tao. Kaya kung wala yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa ating puso, darating yung araw, hindi na tayo masaya dito, masaya na tayo sa libutan. Tama po? Hindi ho ba kayo sinusubok ng kasalanan? Mabuti pa kayo.
Kami marami. Ako marami. Maraming temptation, di ba? Pero lagi kong iniisip, sasayangin mo ba yung biyayang ito na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo? Tama po. Sa amin, marami. Ako marami experience ng ganon. Pero laging iniisip ko, sasayangin ko ba yung pagkakataong ibinigay ng Diyos sa akin? Ipapahiya ko ba yung tatay ko sa langit dahil lang sa pagnanais at pagnanasa ng laman na sandaling kasiyahan pero mahabang pagdurusa? Tama po? Mahirap yun. Tama po? Mas mabuti nang magtiis ka dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa nagtitiis ka dahil sa pagsuway mo sa kalooban ng Diyos. Siyempre, magtitiis ka kung dinidisiplina ka ng Diyos. Tama po? Hindi pwedeng magrebelde ka. Kasi kung talagang anak tayo ng Diyos, didisiplinahin tayo. Pero habang dinidisiplina tayo, kailangan natin magtiis. Hintayin natin hanggang matapos. Hindi pa ba kayo na-disiplina? Buti pa kayo. Lahat ng mga anak, minsan may correction ng Diyos sa atin. Maging sa amin. Tama po? Minsan, tinuturuan tayo ng Diyos kasi gusto niya huwag tayong mahulog sa kasalanang ito na bumibitag sa atin. Tama po? Kaya sabi dito ng sumulat ay, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Itabi, iwaksi. Tama po? Huwag tayong pumayag na muli tayong ibalik sa dati nating pamumuhay. Tama po? Kaya doon sa 1 Peter chapter 2 verse 11, sabi po, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Tama po? Umiwas, di ba? Sabi ni Pedro, ano ba yung mga bagay na dapat na iniiwasan natin? Ano ba yung mga bagay na pabigat? Alam nyo, minsan po, sabi rito, yung lahat ng labis na pagmamahal at pagmamalasakit natin sa katawan at sa kasalukuyang buhay at mundo na ating ginagalawan. Minsan, sa sobrang pagmamahal at pagmamalasakit natin sa ating sarili, hindi natin nagagawa yung para sa Diyos. Tama po? Pangalawa, ang sabi rito, kung meron din tayong labis na pagmamahal din sa sanlibutan ito na ating ginagalawan, maaari hindi rin natin magagawa yung kalooban ng Diyos. Yung labis na pag-aalaga ng kasalukuyang buhay o pagmamahal dito, isang pabigat sa kaluluwa na humihila, pababa kapag ito ay dapat na umaakyat. Okay? Yung kasalanan na siyang pilit na humihila sa atin pabalik upang yung kristyanong pamumuhay natin ay hindi lumago. Tama po? Ano ba talaga yung pinakamalaking hadlang sa atin para hindi mag-grow sa spiritually? Siyempre yung sin. Tama po? Kaya minsan may mga maghanda na yung pananampalataya, nagagamit na ng Panginoon, naglilingkod na sa Diyos, pero minsan because of sin sila ay nahuhulog, bumabagsak. Nakakalungkot na bagay po iyon. Tama po? Dapat tayong nagbabantay sa ating spiritual na pagkatao. Kasi maraming mga pagkakataon na habang tayo ay nagiging mature, habang tayo ay nag-yield, nagnanais magsilbi sa Panginoon, mas matindi naman yung pagnanais ng kasalanan na tayo ay ibagsak. Okay? Kaya ang sabi ng sumulat, itabi natin yung pagkakasala na yun na maaaring bibihag sa atin. Yun yung gusto ko pong bigyan ng pansin eh. Di ba? Kasi lahat tayo nag-struggle pagdating sa ganon. Tama po? Nakikipaglaban tayo hanggang sa humarap tayo sa Diyos. Tama po? This is our battle spiritually. Di ba? Kaya sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, sabi po, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Sabi po dito, mga minamahal,
Yamang taglay natin ang mga pangakong ito. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Actually, this is a sin. Tama po? Bakit ba tayo nagiging marumi sa paningin ng Diyos? Because of sin. Tama po? Pag hindi po kayo aware, sa Christian life po ninyo, ay hindi nyo na yan mamamalayan minsan na kayo pala ay inaakay na pahiwalay sa Panginoon. Diba? Kasi alam natin, no, yung tagumpay ng Diablo sa Garden of Eden ay sa pamamagitan ng pandaraya kay Adam and Eve. Tama po? Kami rin, ako rin, lagi akong tumitingin na saan na ba yung Christian life ko, ano na bang ginagawa ko, nakapagpapatuloy ba ako sa gawain na ibinigay ng Diyos sa akin. Dapat nating ginagawa din minsan po iyon. Kasi ang sabi dito, may mga kasalanan na maaaring hindi natin alam na bumibihag sa atin. Maging mapagbantay tayo. And the more na mas malapit ang pagdating ng Panginoon, mas matindi rin yung mga temptation. Hindi ba? Mas matindi yung temptation sa mga Kristiyano, sa mga born-again believer. Alam nyo, mapalad nga tayo eh. Yung persecution, hindi ganun katindi sa atin, sa panahon natin. Tama po? Pero yung persecution sa mga naunang Kristiyano, kung mababasa nyo po yung history ng unang Kristiyano sa New Testament, no, mas mahirap yung kalagayan nila, yung unang mga sumampalataya sa Ebanghelyong ito. Tama po? Kaya tayo, yung ating pakikipaglaban sa kasalanan, sabi dito, sa verse 4, hindi pa dumanak yung dugo natin. Tama po? Pero sila, yung pakikipaglaban nila sa kasalanan, dumanak yung dugo nila. Tama po? Pero tayo, hindi pa. Kung babasahin po ninyo yung kamatayan ng 12 disciples, hindi ba? Kung titignan mo, ganun ba talaga yung totoong born again? Totoo bang may Diyos sa kanila? Kung titignan mo yung kamatayan, yung klase ng kamatayan nila, parang masasabi mo, may Diyos ba talaga sa kanila? Parang yung kamatayan nila ay kahabag-abag sila at kawawa. Tama po? Pero ang totoo, sa ganong paraan, yung kapangyarihan ng Diyos ay nahayag. Tama po? Kaya sinabi rito, iwaksin natin yung karumihan. Okay? Yun po yung bumibihag sa atin. Kaya sa 1 Peter chapter 4, verse 1 hanggang 3, sinabi po, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, sandatahan din naman ninyong yung sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. 1 Peter chapter 4 verse 3, ang sabi po, sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil, na namumuhay sa kahalayan, masamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay. Sapat na yung panahon na yun, na dati tayo ay nabuhay sa ganito. Tama po? Alam nyo, experience ko sa church na may dumadalo na mag-asawa sa church. Yung asawa, laging nasa church, pero lagi ring nasa inuman. Pag tinanong mo, born again daw siya. Kaya, pati yung asawa, sinasabi ko, born again ba talaga si, ano? Oo, born again yan. Ligtas. Pero pag tinanong, lagi yung sinasabi ng mga brothers and sisters, naninigarilyo, nagiinom, nakikita siya doon sa labas. Pero pumupunta sa church pag Sunday. Ilang beses ko rin kinounseling, ikaw ba, ligtas ka na? Oh, pastor. Pero pagdating sa labas, iba naman ang ginagawa. Di ba? Kaya tuloy yung mga tao sa paligid nila, hindi mo mahila sa church. Hindi mo mahila sa church. Pagka may Bible seminar, sasabihin nila, tignan mo nga yan. Yan nga, pumupunta sa inyo, pero di pa nagbabago yung buhay. Di ba? Kaya ang hirap mag-evangelism. Ang hirap din magpaliwanag sa unbeliever. Di ba? Kaya isang araw, nagka-problema sila, mag-asawa. Umalis sa church, di nagpaalam sa akin. Tapos nalaman ko, may problema sila, may trouble, panay ang lasing, ganito. Eh di, hindi po ako nakikialam. Dumating yung time, gusto bumalik sa church. After 6 months, 1 year, wala sa church. Sabi ko sa kanila, wag ho muna kayo bumalik sa church.
sa bahay na lang muna kayo manood ng Bible seminar at DVD hanggang sa maintindihan ninyo yung kalooban ng Diyos. Kasi pag pumupunta kayo sa church, maraming tao ang nagko-correct, nagsasabi, tignan mo nga yung mga yan, pwede namang manood ng sermon sa bahay. Pwede namang manood ng Bible seminar sa bahay. Ang tagal na sa church Tama po? Subukin nyo pong sa bahay lang muna kayo manood. Wag na lang muna pumunta sa church. Kasi dahil sa kanila, ang hirap mag-evangelize sa paligid. Kilalang kilala doon. Mga lihiti mong pamilya. Kaya yung church ngayon ang pinagbibintangan. Di ba? Ang hirap mong ipaliwanag sa mga taong iniimbita na mga unbeliever. Di ba? So, iniisip ko, kung talagang tayo ay naligtas, kailangan maging maingat tayo sa ating ginagawa at pamumuhay. Dahil sa ito rin ang magiging ito rin yung magiging kapangyarihan natin, yung patotoo natin para maakay din yung iba. Tama po? Kaya hindi baling ito lang matira, ilan-ilang, basta totoo, at namumuhay ng tama. Kaya sabi ko sa kanila, wag muna po kayo bumalik. Bumalik lang kayo pag naintindihan nyo na yung kalooban ng Diyos, yung kaligtasan. Di ba? Tuwing may Bible seminar, naroon naman. Tuwing may Bible seminar. So, hindi nila nakikilala, hindi nakikita kung ano yung kasalanan na meron sa kanila. Tama po? Kaya ang sabi ron, yung kasalanang bumibihag sa atin. Kaya tayo rin, di ba? Dapat maging maingat. Kami rin, di ba? Kahit kaming mga naglilingkod sa Panginoon, kailangan maging maingat, hindi ba? Sa loob ng church. Okay? Kaya sabi dito, sapat na yung nakaraang panahon. Sapat na yung dinaanan natin. Okay? Kung tayo ay nagsisikap para sa Diyos at gumagawa tayo ng may pagsasakripisyo, so meron tayong kagalakan. Tama po? Magagalak tayo. Pero kung tayo ay lumalayo sa Panginoon, yun ang mahirap. Yung taong naligtas, pag lumayo ka sa Panginoon, malalaman mo kung tunay kang ligtas. Paglayo mo, pag nagsasuffer ka, pag marami kang tanong, masasabi mo, talaga bang ligtas ako? Kung walang salvation, hindi mo yun matatanong sa sarili mo dahil nandun na yung disiplina ng Diyos para sa iyo. No? Kasi maraming mga bagong naligtas na sa una, hindi nila alam na sila ay naligtas. Pero alam nila na sila ay pinatawad na ligtas na. Tama po? Pero pag hindi sila nanatili sa loob ng iglesia, sa church, mahirap nilang maunawaan yung kabuuan ng biyaya ng Diyos. Tama po. Kaya sabi po dito ni Pedro, sapat na yung panahon. Okay? Sa 1 Peter chapter 4, verse 4, sabi po, sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo ay nilalait nila. Tama po? Sabi dito, yung mga taong dating kasama mo, sabi, nagtataka sila, hindi na kayo nakikisama sa gaya ng labis na kaguluhan, kaya't kayo, daw po, nilalait nila. Okay? Kaya minsan, yung pagtalikod natin sa kasalanan, may kasamang pagtitiis at pagdurusa. Huwag na tayo magtaka. Kaya sabi ng sumulat, sabi dito, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang bumibitag sa atin. Pangalawa, tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Okay? Tandaan natin, yung takbuhing binabanggit dito na inilagay sa harapan natin, ito yung takbuhin na inilagay ng Diyos para sa atin. Ito yung will ng Diyos. Tumakbo tayo sa takbuhing inilagay ng Diyos sa ating harapan. Okay? So ano bang takbuhin yun, Pastor? O mababasa natin sa Mateo chapter 7, verse 14. Ito yung makipot na daan. Tama po? Lahat ng mga Kristiyano lumalakad sa makipot na daan. Tama po? Alam natin, yung mga taong yon na ligtas ay lumalakad na kasama ng Panginoon, lumalakad din na mayroong pagtitiis, mayroong pagdurusa, siyempre mayroon ding kagalakan. Tama po? Nagagalak ba kayo habang nagdurusa kayo? Ha?
Iyon yung kaibahan ng sinasabi nila. Ano ba yan? Nagdurusa ka na nga, nagagalak ka pa. Iyon yung miracle sa atin di ba? Ano ba yan? Nagtitiis ka na nga, masaya ka pa. Iyon yung miracle ng Espiritu ng Diyos sa atin Sa mga unbeliever, hindi pwede yun. Pag nagdurusa ka, dapat lumuluha ka. Di ba? Sa atin, hindi. Minsan, yung pagdurusa ay nagiging kagalakan para sa atin. Di ba? Yung pagtitiis minsan ay nagbibigay ng kagalakan din sa atin. Hindi lahat ay puro negative sa atin. Tama po? Kaya iba yung pagtitiis at pagdurusa, pagsasakripisyo ng mga taong ligtas kaysa mga hindi ligtas. Iba po iyon. Kaya ang sabi diyan, tumakbo tayo may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Tignan natin yung mga naunang naligtas. Okay? Si Abraham, doon sa Hebreo chapter 6 verse 15, sabi, kaya si Abraham, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay tumanggap ng pangako. Si Abraham, kilala natin si Abraham, di ba? Laging binabanggit sa Bible seminar. Kung gaano siya naging matapat sa pangako ng Diyos sa kanya. Tama po? Kaya sinabi rito, si Abraham ay naghintay na may pagtitiis. Okay? Sa Hebreo, chapter 10, verse 36, binanggit din po, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis, upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Kaya pakita na nga ho yung katabi nyo, nagtitiis ka ba sa akin o pinagtitiisan kita? may pinagtitiisan ho ba kayo dyan? Hindi ba? Sabihin mo na lang, huwag kang mag-alala, sister, brother, masaya ako nagtitiis sa'yo. Hindi ba? Meron po talagang ganun sa church. No? Kahit yung mga mothers group, sinasabihan ko pag sa church, huwag kayong mag-aaway, magtiisan kayo. Kasi pag pagod na, ay mainit na ulo. Po? So, minsan, yung mga mothers group, pag sa kusina, mayroong banggaan dahil lang sa menu. Ano luluto na? Adobo. Hindi. Tinola. Abay, hanggang sa naapektuhan na yung Christian life. Ano ba yan si sister? Ayaw sumunod sa akin. Gusto ko nga adobo Ayaw magtiis. So, kaya pagbago pa yung Christian life, minsan naapektuhan, di ba? Kaya pagdating sa kusina, wag po kayong mag-aaway sa menu. Di ba? Kasi binanggit ng Biblia na kailangan ninyo yung pagtitiis. Kailangan natin yung pagtitiis, pagdurusa, pagsasakripisyo. Dito, ipinapakita kung paano tayo nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Tama po? Kailangan din natin pagtiisan yung mga brothers and sisters. Hanggat maaari, kung meron silang kulang, tayo magpupuno. Huwag lang tayo makiayon sa mali. Tama po? Kasi mahirap yung madaling mapuna yung mali, pero minsan tayo rin ay may mali. Tama po? Siyempre, yung correction minsan ay hindi masaya, masayang pakinggan sa tenga, pero magandang pakinggan sa puso. Tama po? Kasi based on my experience, pag mga nagsama-sama yung bagong mananampalataya at saka matatagal na, minsan meron talagang impact. Kaya sa church, lagi kong bilin sa mga matatagal na. Huwag kayong makikipag-gaan sa mga baby Christian pa. Magtiis tayo para sa kanila. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi madali magdala ng tao sa church. Di ba? Pagka mag-i-invite ka, babalik-balikan mo, susuyuin mo, bibigyan mo ng imbitasyon, sige na, sumama ka, makinig ka lang. Ganun, susunduin mo, pakakainin mo. Hindi madaling gawin yon. Pero pag nasa church na sila, wag mo nang hayaan na mawala pa. Dahil lang sa, maaari, yung maling relationship, yung hindi pagtitiis sa iba, di ba? Kasi pagka hindi sila nanatili sa church, mahirap, di ba? Sayang. Kasi nga ako, ang iniisip ko lang, sinasabi ko lagi, mahirap magdala ng kaluluwa sa church.
Pag in-invite mo, hihintayin mong umuo. Tama po? Tsatsagain mo. Kayo ba, naranasan nyo na ho ba mag-invite? Pag naranasan nyo mag-invite, inuoan ho agad kayo, mabuti pa kayo, umuo agad. Pero minsan, di ba, pag oo niya, titigil, tama po? Susuyuin mo, sige na, bumalik ka sa church, tama po? Kaya ho, pag nandito na sa church, lalo na tayo mga naunang naligtas, hanggat maaari, tayo magsakripisyo para sa kanila, di ba? Hanggang sa dumating yung panahon na sila rin ay nagsasakripisyo na rin para sa Panginoon. Kasi kailangan po talaga yun, pagtitiis Process po talaga ng Panginoon yun Proseso yun sa loob ng church. Hindi mo pwede kasing laktawan yung growth. Dadaan talaga sa ganong proseso. Kaya sinasabi ng Biblia, kailangan natin ng pagtitiis at pagsasakripisyo. Alang-alang sa mga kaluluwang ito. Okay? Yan po ang kailangan natin. Huwag po tayong magtaka at umiwas. So doon sa Romans chapter 12, verse 12, sabi po, magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapigatian, matyaga sa pananalangin. Okay? Sa Romans chapter 12, verse 12, sabi po, magalak sa pag-asa, maging matiisin sa kapigatian, matyaga sa pananalangin. So, malaking bagay po kung prayerful po kayo. Kung mahilig po kayo mag-pray bago umalis ng bahay, pagkagising. Kasi kasama yon sa magbibigay ng lakas sa atin, di ba? Kaya sabi diyan, magalak tayo, maging matiisin. Dahil meron tayong takbuhin, yung takbuhin inilagay sa harapan natin ay kasama ito, pagtitiis, pagdurusa, pagsasakripisyo. Yan yung takbuhin inilagay ng Diyos dito na binabanggit. Kaya ang sabi diyan, tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay ng Diyos sa harapan natin. Tama po? Tumakbo tayo dito. Huwag tayong umiwas sa takbuhing ito. Ano ba yung inilagay ng Diyos sa akin takbuhin? Okay? Inihanda yun ng Diyos para sa atin. Itinakda ito ng Diyos para sa atin. Yung takbuhin ngayon ng Christian life natin, ito yung takbuhin na ibinigay at inilagay ng Diyos sa ating harapan. No? Kristyanong pamumuhay, di ba? Maging si Pablo, sinabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang tumakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? 1 Corinthians chapter 9, verse 24 hanggang 26, sabi po dito, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Verse 25, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila yon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan, hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Tama po? So alam natin yung buhay ni Pablo ay punong-puno din siya ng pagdurusa, pagtitiis at pagsasakripisyo. Ito yung takbuhin na inilagay ng Diyos sa kanya. Tama po? Pinili siya para dumaan sa ganitong klase ng Christian life. Tama po? Pag binasa po natin yung kanyang takbuhin, binanggit po doon sa 1 Timothy chapter 4, 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. Sabi dito ni Pablo, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Verse 7. Verse 8. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon, na tapat na hukom sa araw na yon. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So sabi ni Pablo, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Si Pablo, natapos niya yung kanyang takbuhin. Tama po? At sinabi niya, iningatan niya yung kanyang pananampalataya. Ganon din yung dapat nating gawin. Hindi ba? Dapat, yung takbuhin natin ngayon, matapos natin. Tapos, yung pananampalataya din natin, dapat din nating ingatan. Tama po? Kasi yung pananampalataya natin minsan ay gustong ibagsak. Tama po?
So tularan natin si Pablo, sabi niya, natapos yung takbuhin, iningatan yung pananampalataya, at yung gantimpala ng Panginoon ay nakahanda para sa kanya. Tama po? Tayo rin ay tumatakbong katulad ng sa takbuhin na inilatag ng Diyos kay Pablo. Tama po? Meron din tayong ganitong klase ng karanasan. Tama po? Tumatakbo din tayo sa takbuhing inilagay ng Diyos sa kanya. Tumatakbo rin tayo ngayon sa takbuhing inilagay ng Diyos sa harapan natin. Diba? Kaya yung topic natin ay let us run the race. Ano yung race na yon? Yun yung race o yung takbuhing inilagay ng Diyos sa harapan natin. Tama po? Dito tayo dapat lumakad. Okay? Kaya yung daanang ito, yung takbuhing ito ay ang Diyos ang nag-provide para sa atin. Sa Santiago chapter 5 verse 7 and 8, sabi po, kaya maging matyaga kayo mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya nagtitiis para dito, hanggang sa ito'y tumanggap ng una at huling ulan. Verse 8, maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Okay? Kaya sabi po dito, yung takbuhing ito ay hindi po madali. Okay? Yung Christian life, hindi po madali. Kaya tandaan natin yung sinasabi dito, okay, sa Hebreo chapter 12, sabi po rito sa verse 1 and 2, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin, tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Okay. Ito po yung isa sa pinakamahalaga. Tama po? Alam nyo, kaya ito pinili kong i-share sa inyo dahil paulit-ulit kong binabasa ito. Sabi ko, napakaganda ng talatang ito. Dahil meron tayong sariling takbuhin dati, ngayon, yung takbuhin natin, hindi yung takbuhin natin dati. Yun yung takbuhin na inilagay na ng Diyos sa ating harapan. Yun nga lang, yung takbuhin ito ay may pagtitiis, may pagdurusa, may pagsasakripisyo. Diba? Kaya ho, sabi dito ni Pablo, dito tayo lumakad. Okay? Maging matyaga tayo. Magtiis. Sa 2 Peter chapter 1 verse 6, ang sabi, ang kaalaman ng pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. 2 Peter chapter 1 verse 6. Okay? Kaya ho, tignan natin kung ano yung takbuhing ito. Okay? Dapat alam natin, dito tayo lumalakad. Tama po? So, sa verse 2, sabi po dito, pagmasdan natin si Jesus. Okay? Hebreo chapter 12, verse 2, basahin po natin sabay-sabay, 3-1. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. So bakit kailangan natin gawin ito? Yung pananampalatayang ito, itinatag din ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiis. Okay? Pagdurusa. Ang sabi dito, si Jesus na siyang nagpasakdal nito sa pananampalatayang ito na inilagay sa ating harapan, nagtiis din ang Panginoon para sa atin. Tama po? Kaya tayong mga naligtas ay nagtitiis din para sa Panginoon ngayon. Tama po? Kaya sabi diyan, pagmasdan natin si Jesus, siya ang nagpasimula. Siya ang nagpatatag ng ating pananam. Siya ang nagpasakdal. Okay? Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak doon sa cross, yung ating kaligtasan ay kanyang itinatag. At ito ay sakdal. Okay? Kaya sabi po roon sa Hebreo chapter 2 verse 10, sabi po, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya sa pamamagitan niya ay magkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Tayo rin, dinadaanan natin ito para may maligtas. Tama po? Kung minsan tayo rin ay nagdurusa, nagtitiis para lang may maligtas. Yan po yung dinaraanan din natin ngayon.
yung evangelism ay isa sa pinakamahirap na gawain. Okay? Siguro dito hindi masyado. Hindi ba masyado? Kasi mas marami kayo. Ang mahirap sa evangelism kapag walang masyadong brother. No? Sa church pa naman, mas madalas, mas dumarami, mabilis mga sister. Tama po? Mabagal yung brother. Sa Kilaway, medyo naman kami, yung report 66%. Pero because of our mission branch, yung mission branch kasi malapit lang, mga 15 minutes lang travel. Kaya doon, ang ginawa ko, pinaalam ko na kung pwede mag-join na lang yung dalawa. Kasi ako lang naman mag-isa, dalawang church. So parehas morning and service. Kaya sabi ko, pag-isahin na lang kung pwede. Pumayag naman si Pastor Che. Sige. So kaya, pag nagsama kami, medyo marami-rami na. Siguro nasa mga kulang-kulang 70 na dumami na. Ang problema, siyempre, pag bago ang church, wala pang masyadong volunteer. Hindi ba? Mas marami yung sister. Yung mga sister, okay naman, nagluluto. Ang problema, di naman sila pwede mag-drive, magsundo. Okay lang ba mga sister? Baka pwede kayo mag-aral mag-drive. Kaya no choice, kundi pastor ang magsusundo. Magpipreach ka, magsusundo ka, mag-counseling ka, magtuturo. Kaya medyo may kahirapan yung pag-evangelize. Pero, dumadami naman sila. Okay lang. Kaya lang, siyempre, siguro sa mga bata pa, okay lang. Pero sa mga umiidad na, sa physical condition, umihina talaga. No? Siguro naman ako, medyo bata pa na Pumuti na yung buho ko sa pagtuturo sa Tagal. Alam mo, dumating po ako sa Kilaway, marami pang maitim ito Kaya, sa umpisa, pag dumadami, mahirap mag-alaga. Lalo na pagka mga bago pa lang yung mga brothers and sister. Kasi yung counseling, di ba, minsan may mga misunderstanding, mga youth, minsan may mga bata pa. So, magpapayo ka ng magpapayo, mag-advise, lagi kang mag-aawat. Teka muna, ikaw ang referee lagi. So, kaya sa umpisa, mahirap pag walang brother, di ba? So, sa ngayon, sa mga siguro 70 plus o 70 dumadaan sa church, walang mag-isa. May isang brother na nagbo-volunteer, driving, pero minsan nag-a-absent siya kasi sa trabaho. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ako na lang magbayad ng araw mo. Dapat kasi matutunan natin ipisyo yung araw natin para sa Panginoon. Pag magsuhol, di ba? Kung talagang gusto mong maglingkod sa Panginoon, isakripisyo mo yung mga bagay na meron ka. Isang araw lang naman yan, hindi naman yan matagal. Tama po? Siya yung inaasahan ko mag-drive pag wala ako. Kaya ngayon, yung speaker namin doon, magkukommute papunta sa church. Dahil walang driver yung L3. So, kaya yung evangelism ay hindi madali. Itinatatag natin yung kaligtasan sa ganitong sitwasyon na minsan tayo rin nagdurusa, nahirapan din, di ba? Gumagastos din tayo. Pero, siyempre, pag may naligtas, nagbibigay sa atin ng galak. Pag nagte-testimony sila, tulad po nung huling Bible seminar, parang 2 years ago na, yung asawa ng kapitan doon po sa barangay na yon ay naligtas. Yung asawa ng kapitan ng barangay. Kaya siya ngayon yung masipag sa evangelism. Dahil may impluensya sa community, malakas maghatak ng mga tao. O dahil yung kanyang pagiging impluensya na asawa ng kapitan, nag-uutos lang, oy, sunduin mo si ganito, tawagin mo si ganito, pumunta kayo dito. At minsan, yung service ng barangay hall, inuutusan niya, sunduin mo yan, may church, dali mo rito sa church. So, ang laking pakinabang. No choice ako dahil pwede siyang tumulong sa akin. Kaya ngayon, nung nakaraan, yung service ng barangay, yun, sumundo sa speaker sa Kilaway. Sama siya. Okay, pastor, huwag ka mag-alala, ako na lang susundo. Pero siyempre hindi pwedeng ganun di ba? Permanente. Pansamantala lang yon. Kasi mahirap din yung ganong senaryo. Pero dahil sa sitwasyon ko, sabi ko, sige. Pero minsan tinatanggihan ko.
Pero generous naman talaga siya. Talagang nagpatotoo siya na nanggaling din siya sa ibang church, nag-observe, dito lang niya naunawaan yung tunay na ebanghelyo. Kaya yung panalangin ko ngayon ay magpadala ang Diyos ng brother. Pakitulungan naman ho ninyo ako. Ipanalangin na ang Kailaway Church, magpadala ang Diyos ng brother doon. Huwag ho kayong pupunta ron, yung brother manalangin kayo kasi baka wain ako ni Pastor Che yung sobra-sobra naman yung brother dito di ba pwede, di ba? Pastor, naawa ako sa iyo, ako na lang. Huwag na aawain ako ni Pastor. So, ganun yung buhay natin sa pagtitiis, pagtsatsaga. Hindi dahil sa kasalanan, dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sinisikap natin magawa yon dahil alam natin dating ng panahon, ang Panginoon, yung pangalan ng Diyos ay mabibigyan ng papuri. Okay? Kaya sabi po doon sa Peter chapter 2 verse 21, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag. Unang Pedro chapter 2 verse 21, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. So, yung nilalakaran natin ngayon, sinusundan natin yung yapak ng Panginoon. Okay? Abang nahirapan tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito rin yung dinaan ng Panginoon. Okay? Kaya kung meron tayong malakas na puso sa Panginoon, kung meron tayong pagnanais na magbalik ng paglilingkod sa Panginoon, mapagtatagumpayan po natin ito. Yung sinasabi rito na, sabi diyan, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Tama po? Yung ating pananampalataya ngayon ay hindi galing sa atin, galing doon sa Panginoon na nakita natin. Yang para sa atin. Kaya kung tayo man ay lumalakad sa daang inihanda, sa takbuhing inilagay, hindi ito yung pinili natin. Ito yung pinili ng Diyos para sa atin. Okay? Kung tayo man nahihirapan dahil sa Christian life, ito yung pinili ng Diyos para sa atin. Ito yung inilagay ng Diyos na takbuhin para sa atin. Pero siyempre sa pamamagitan nito, ang pangalan ng Diyos ay naluluwalhati. Okay? Dahil bakit po? Sabi po doon sa 1 Corinthians 7 verse 23, kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging alipin ng mga tao. Okay? Binili tayo sa halaga. Kaya bilang mga naligtas, maintindihan natin kung bakit tayo dumadaan dito. Sapagkat ito yung itinakda, inilagay ng Diyos sa ating harapan. Kung marunong tayong magtiis, kung marunong tayong magsakripisyo, hindi naman masyadong magiging komplikado ang buhay Kristiyano. Tama po? Kung tinatanggihan natin yung mga kasalanan na iniaalok sa atin, hindi rin naman magiging mahirap o komplikado ang buhay Kristiyano. Okay? Kasi madalas lang bumabagabag sa atin yung kasalanang bumibitag sa atin, di ba? Pero pag lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, masaya naman tayo kahit nahirapan tayo, di ba? Ako, masaya po ako sa ganong sitwasyon. Kahit na yung mga kabataan, tuwing Sabado, hahatid sundo ko pa yan. Pag Sunday after service, ihahatid sundo mo na naman pagkatapos mo mag-preach. Tapos after service, may gawain pa. Ang mahirap lang pag 1 week Bible seminar. Sa'yo lahat. Ano po? Anyway, iniisip ko, mas marami akong magiging reward sa langit siguro. Wala kang choice hindi ba? Kahit na sabihin mong pagod ka na, kailangan mo pa rin kumilos. Alang-alang sa mga brothers and sisters. Alang-alang sa paglago ng church. So kasama yon sa pagpili at paglalagay ng Diyos sa ating harapan. Pero someday siguro ipapadala din ng Diyos yung mga taong makakatulong doon sa lugar ng Batangas, di ba? Sa Batangas, sa Kailaway. Ngayon nasugbu po sila ngayon kasi naglagay kami ng isang malaking extension. Nung last Sunday, nung nagsabi si Pastor Che, nakita ko kayo, masaya kayo, puno na agad kayo Oo nga, Pastor So, sa biyaya ng Panginoon, nagbubunga din yung pagtsatsaga, paghihirap. So, as a conclusion, tignan natin yung sinasabi ng Biblia sa chapter 12. No? Balik-balikan natin yung verse 1 and 2 na
ganito kabuti yung Diyos sa atin. May pinili tayong daanan na likaran, subalit inalis tayo ng Diyos doon. Binigyan tayo ng daan, yung daang ito ay papunta sa pagpapala at gantimpala ng Diyos sa atin sa dulo. Tama po? Kaya mga brothers and sisters, no? Wag tayong mapagod, wag tayong pumayag na yung Christian life natin ay mabitag pa ng kasalanan, may snare. Ingatan nyo yung pananampalataya, ingatan nyo yung ebanghelyo, ingatan nyo yung paglilingkod ninyo, wag kayong pumayag na yung time na ibinigay ninyo, yung pagsasakripisyo ay nakawin ng dyablo sa inyo. Kasi minsan maaari, kung hindi nyo napansin, nalalayo na tayo. So laging mapagbantay. Sabi rito, tignan natin ang ating Panginoon. Lumingon tayo lagi sa Panginoon na siyang nagbigay at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin.